Sige, palakpakan natin si Lord. Let's go. Sige, palakpakan natin si Lord. Yung palakpak para sa buhay na Diyos, nasaan? Ayan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Sino nag-enjoy? Amen. I hope patuloy po tayong mag-enjoy sa pagkakataon na to and even as we listen sa salita po ng ating Panginoon. So, natatandaan nyo ba kung ano yung series natin for this month? Ano? Overcoming evil in the last days. Bakit? Kasi we do believe na lahat tayo nabuhay hanggang ngayon. Okay, we are living in the last of the last days. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Ang sabi nga last week sa atin ni Kuya Radley, no? Kung nung time ni na Paul, sinasabi nila na malapit ang dumating ang Panginoon, watch more ngayon. That's more than 2,000 years ago. So kung malapit na siyang dumating noon, mas malapit siyang dumating ngayon. Okay, kaya nga nangyayari na yung mga nasulat eh. Yung perilous times, nandiyan na, peoples will be lovers of themselves. Yung mga tao magiging lovers of money, not wanting to do good. Basta basahin nyo yung verse na yun, ang ganda. Alright? So, andun na lahat and it's happening today. Nangyayari na siya ngayon na pinapakita lang sa atin na yung pagdating ni Jesus malapit na. Ang tanong, handa ka na ba? Are you really ready sa pagdating po ng ating Panginoon? So last week, naturo sa atin ni Kuya Radley, we need to overcome false doctrines. So I hope sa atin pong lahat, no, ginawa natin yung mga assignments natin, nag-aral talaga tayo, kasi yung itinuro po sa atin sobrang importante. Now, what are you to do kapag meron kang narinig ng maling doktrina, pero alam mong hindi yun nasusulat sa Bible? You need to refute it. Ang sabi nga nung isang verse, no, you need to silence those people. Kung merong gustong pumasok sa inyong bahay, ang sabi din nung sinabihan ni Paul, no, wag mo silang papasukin. Have nothing to do sa wickedness nila. So ito yung kailangan natin gawin. Even yung smallest thing, kailangan hindi natin i-compromise yung pananampalataya natin. Huwag tayong makiayon sa mga false doctrines na maririnig natin. And you know why? Bakit yan yung unang tinuro, lalo na sa atin, YDC? Because we are so prone sa ganitong mga bagay. Makarinig ka ng mga magaling mag-speak, yung dynamic speaker, yung tumatalon sa pulpit, yung nagbabartical, ay, ang galing niya. Kuya Zap, I love this pastor. Pero yung tinuturo, wala sa Bible. Okay, we need to be careful na lahat. Kaya nga, we have been given this challenge na dapat maging Berean din tayo. Anong ibig sabihin ng Berean? Nag-aaral after ng preaching. After mag-preach, after nyo mag-see you, pag-uwi, instead na mag-ML ka, instead na maglaro ka ng mga online games, instead na manood ka ng mga ano-anong bagay, tama kayo sinabi ni Kuya. Check ko nga, confirm ko lang. Magandang attitude yun. Why? Kasi mababasa natin yung nung natapos yung verse, no? Kung nasan yung mga Bereans, ang sabi niya, nagkaroon ng kaligtasan sa mga prominent people. Why? Because they study the Word of God. And sa ating lahat, I hope, di lang tayo basta-basta, ay, cute-cute ako, nag-worship ako. Sana ina-apply din natin sa mga buhay natin. Sana ginagawa talaga natin yung mga naririnig natin. Sabi ng Bible, kung nakarinig ka lang ng salita ng Panginoon pero hindi mo ginawa, niloloko mo lamang ang iyong sarili. And I hope sa atin dito, ayaw natin na niloloko natin ang ating mga sarili. Ano ka? Lolokohin mo yung sarili mo. Well, in other ways, kapag ginagawa mo yun, well, you're fooling yourself. Sabi po ng Bible. So ngayon, yan. May siyak yata. Okay, ang atin pong pag-uusapan is this, overcome worldly cultures. Pakisabi, worldly cultures. Ayan. So, ano bang ibig sabihin ng culture? Check lang po natin. Culture can be defined as all the ways of life. Ayan, all the ways of life including arts, beliefs, and institution of a population that are passed down from generation to generation. Culture has been called the way of life for an entire society. As such, it includes codes of manners, dress, language, religion, rituals, art, norms of behavior such as law and morality, and systems of belief. Yan po yung link kung saan po kinuha yan. Ayan, sa mga nag-aaral pala, kung meron kayong kukunin or magre-research kayo, better put yung HTML. Nahingaws kanta? HTTP. Basta, yung link.
I-copy nyo para magbigay credit para hindi kayo ma-plagiarism. Lalo na sa mga magtitesis sa inyo. Bakit mahahalata kayo kapag hindi nyo nilagay yan? Kaso yun. Alright, so yan daw yung meaning ng kultura. Ito yung way of life na napapasa from generation to generation. Yung isa po, sabi dito, yung synonyms niya, civilization, society, way of life, lifestyle, customs, traditions, heritage, habits, ways, and mores. Sa Tagalog, kultura, kabihasnan, sibilisasyon, at kalinangan. Kalalam na, kalinangan. So, ito daw yung meaning ng culture. Ito yung nadatnan na natin. Pero ang tanong, lahat ba ng kultura tama? Or lahat ba ng kultura mali? So ang ibig sabihin, meron tayong makikitang kulturang biblical, meron tayong makikitang kulturang hindi biblical. That's why I just want to make it clear then, I do believe narinig natin to, no, nasabi ni Kuya Rads, no, I ask his permission din dito sa bagay na to, yung the Bible is countercultural. Naalala nyo pa? So dadagdagan lang natin. The Bible is counter-worldly culture. Yan po yung pinaka-meaning talaga. Yan yung kailangan nating matandaan na yung Bible hindi siya counter-cultural lang. Why? Because as I have said, merong good cultures. Merong kultura na applicable, na ano tawag dito, in line naman sa Bible. So, i-clear lang natin yon. Kung meron kayong ni-note, dagdag nyo lang sa side, ilagay nyo yung ganyan na arrow. The Bible is counter-worldly cultures. Ang ibig sabihin, hindi nakikiayon or kaaway or hindi bate ako sana. Hindi pwede magsama yung Bible and worldly cultures. So magagaling pong pag-uusapan natin sa 1 John 2:15 to 17. Ang sabi dito, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desire pass away, but whoever does the will of God lives forever. Check natin to. Huwag mo daw mahalin ang sanlibutan. Huwag mo ring mahalin kung anuman ang nandyan sa sanlibutan. So, Kuya Zab, bawal kong mahalin yung mga pamilya ko. Hindi po yun yung ibig niyang sabihin. Ang ibig pong sabihin nito, no, when this passage speak about the world, hindi po meaning na, so I need to hate my brothers and sisters. No. Ang ibig pong sabihin nito, yung kultura ng mundo. Yung pattern ng mundo. Wag mong mahalin yung ginagawa ng mundo or yung mga bagay na ino-offer sa'yo ng mundo. It explains there. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, yan yung ino-offer ng mundo sa atin ngayon. And YDC, you need to be aware of these things. Kailangan nating mag-ingat sa mga bagay na to. Akala natin okay lang. Pero hindi natin napapansin, nasisila na pala tayo ng kaaway. Alam nyo ba, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, yan yung kinabagsak ni Eve. Yan yung temptation kung saan nahulog si Eva. Ano sinabi ng serpent sa kanya? Tingnan mo to. Talaga ba sinabi sa iyo ng Diyos na kapag kinain mo yan, mamamatay ka? Sabi niya. Then tingnan mo, kainin mo yan. Tapos magiging katulad ka niya. Anong nangyari kay Eve? Lust of the flesh and the lust of the eyes. She saw that the fruit was good. Nakita niya na masarap yung prutas. And ano yung nag-urge sa kanya para kainin niya yung prutas? Yung idea na sinabi sa kanya ng kaaway, magiging kagaya mo siya. And Eve forgot that she's created in the image and the likeness of God. That's why we need to be careful sa in-offer ng mundo na to. Kailangan matuto kang maging discerning. You need to be discerning about these things. There are things that the world will offer to you na akala mo ang ganda, na akala mo ang saya, pero hindi mo napapansin, papuntang impyerno ka na pala. Merong sasabihin yung mundo sa'yo na hindi, okay lang yan. Kung di ka nila tatanggapin kita. Yan yung sasabihin ng mundo. Ngayon kapag tinanggap ka ng mundo, this world will let you enjoy the pleasures of life. Yung mga bagay na makakapagbigay lang ng panandali ang saya. Pero hindi mo napapansin yung sarili mo, patalon ka na pala sa impyerno. So YDC, are you there? Pakisabi sa katabi mo, makinig ka ng maayos. Ayan. Ang sabi po dito, the goal and objectives of the world are in direct contrast to God's commands. Laban sa salita ng Diyos. Okay? Ayaw or baliktad sa kung anong ino-offer po ng Panginoon. To cling to the world. Ang sabi dito, to cling to the world. Ang pagyakap sa mundo, pag-enjoy ng mga bagay na binibigay ng mundo. Ang sabi dito is to choose to be enemy with God.
pinipili mo na maging kaaway ka ng Panginoon. Bakit? Kasi itong mundong to, we know this, nabanggit to ni Brother Raddy last Wednesday, no? Itong mundo na to, where sin is rampant and celebrated, alam natin yan. Yung kasalanan, sineselebrate na ngayon. LGBTQ people, kapag merong napasang bill na pro sa kanila, talagang palakpakan yung mga yan. Party people yung mga yan. Mekos-mekos yung mga yan. Okay? Talagang nag-i-enjoy yung mga yan. They are doing something. They are celebrating the sins. Kapag merong napasang bill sa ibang bansa, napasa yung abortion, people are celebrating. Why? Because we are living in the last of the last days when the good is mocked and the wicked will be praised. Sabi niya, so yung mga gumagawa ng tama, ikaw na hindi nagpapakopya, tatawagin kang sakim. Ikaw na hindi nagsishare ng assignment, tatawagin kang grade conscious. Tatawagin kang makasarili. Pero kailangan nating tayuan yung tama. YDC, kailangan po nating tayuan kung ano po ang nakapagbibigay kapurihan sa ating mundo. Ang sabi ng pinaka-last verse, the world and its desires pass away. Panandalian lang yan, but whoever does the will of God lives forever. Pumili ka. Anong gugusto, anong gagawin mo? Piliin mo yung makakapagbigay pleasure sa sarili mo or pipiliin mo yung bagay na makakapagbigay ngiti sa mukha ng Panginoon? Or gagawin mo yung bagay na gustong gawin mo ng Panginoon. I hope we will always be choosing yung tama para sa mata ng ating Panginoon. Nakukuha po ba? You cannot have both worlds. You cannot have both. Hindi pwede nag-i-enjoy ka dito tapos sinasabi mo mahal mo yung Panginoon. That's a lie. YDC, kasinungalingan. Nag-i-enjoy ka sa kasalanan tapos sasabihin mo mahal mo yung Diyos. Hindi siya pwede. Kung talagang mahal mo yung Diyos, tatakbo ka sa kasalanan. Lalayuan mo yung kasalanan. Hindi ka lalapit sa kasalanan. Yan yung mga totoong nagmamahal sa Panginoon. Sino dito yung nakapanood na ng One Piece? Yung live action, meron na. Kapag merong palaging nakakalaban si Luffy, tinatanong siya, sino ka, anong pangalan mo, anong sagot niya? I'm Monkey D. Luffy. I will be the king of the pirates. Diba? Palaging ganyan yung sagot niya eh. Kahit sinong makalaban niya, dahil siya, parang uprising pa lang siya, baguhan siya, hindi siya kilala sa mundo ng pirata. Anong sasagot niya kapag tinatanong siya, sino ka, anong pangalan mo? I'm Monkey D. Luffy. I will be the king of the pirates. Yun yung greatest desire ni Luffy. Yan yung greatest desire niya. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, kahit sino yung makalaban niya, okay, kahit sino yung humarap sa kanya, dun sa live action, hindi ko alam kung sino makalaban niya. Hindi ko naman kasi talaga pinanood yung Luffy na yan eh. Pero titignan natin, hindi siya matalo-talo. Masasaktan yan, pero tatayo, lalaban, mananalo. Don't hurt my friends. Bakit? Kasi he has this one desire that whatever happens, I'm gonna be the king of the pirate. Tayo, alam nyo yung dapat dinidesire natin? Ang Panginoon. This should be our desire. Only God alone. Hindi yung mga bagay na binibigay ng mundo to. Dapat ang Panginoon lang. Lord, kahit wala ako ng mga bagay-bagay, basta meron akong ikaw, sapat na ako. I hope this should be why this is our only desire. Why? Kapag nagkaroon ka ng desire more than the Lord, that's your idol. Nagiging idol po natin yung mga bagay na yan. Don't get me wrong. So Kuya Zap, bawal na palang mangarap na sasakyan, bahay, asawa, or what. Pwede. We can desire such things. Pwede. Pero dapat yung pinaka at most desire natin ay ang Panginoon lamang. Dapat kapag sinabing meron kang Jesus, satisfy ka na. Dapat sinabing kapag Kristiyano ka, kontento ka na sa pag-ibig ng Diyos. Sorry. Dapat ganyan po tayo. Let us not put other things before God. Kung hindi, nagiging idol po natin yung mga bagay na yan. And we need to be careful dun sa kasalanan na nabanggit po kanina, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Kailangan mag-ingat po tayo sa mga bagay na yan. So to overcome the evil cultures of the world, we must first never make friendship with the world. Huwag tayong makipagkaibigan sa mundong ito. Pakisabi, wag. Ano ba yung ibig sabihin ng world? Ito yung systems. Ito yung principle. Ito yung pattern ng mundo. Ang sabi ng James 4:4, you adulterers,
Kayo na mga mangangalunya. Sino yung kausap niya dito? Hindi mga married couple. Kausap niya dito mga Kristiyano. Don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again, if you want to be friend of the world, you make yourself an enemy of God. So ang ibig sabihin nito, if you are choosing things over God, then nilalagay mo yung position mo na kinakaaway mo yung Diyos. Tandaan natin to, we are a friend of God. Pero kung pipiliin mong makiayon sa mundong to, you are making yourself enemy of God. At pinakamahirap na kaaway, ang Panginoon. Bakit? Walang nananalo sa Kanya. Walang may kaya sa Panginoon. Not even your pride. Hindi kaya ang Panginoon. So, pakatignan natin to. Ang ibig sabihin, kapag mas gusto mo yung mga material na bagay, or mas gusto mo yung tao, or yung pangarap mo na to kaysa sa Panginoon, then, ang sabi ng James, you adulterers. Adulterous person ka. Yan po ang sinasabi ng Bible. A common biblical metaphor for spiritual unfaithfulness in our relationship with God is adultery. Ang sabi dito, a common biblical metaphor for spiritual unfaithfulness in our relationship with God is adultery. Ganyan yung ginawa ng mga Israelita. While God showing His unfailing love to Israel, they responded with faithlessness, immorality, and idolatry. So tayo po, no, I hope we don't consider ourselves adulterers kung hindi naman talaga natin ginagawa itong bagay na to. And wag natin gawin para hindi po natin maging kaaway ang atin pong Panginoon. Ang sabi dito, friendship with the world is associating yourself with worldliness or ungodliness that can corrupt your good character. As per 1 Corinthians 15:33, ano kasi yun? Bad company corrupts. Ngayon, sino yung company mo? Ano yung company mo? They can corrupt your good character. Hindi mo pwede sabihin sa akin, Kuya Zap, maniwala ka sa akin, wini-win ko sila. Kaya nga ako nakikipag-inuman sa kanila eh. Wow! Kaya nga ako nakikipag-dota sa kanila eh. Nahulog na ako dyan sa patibong na yan. Huwag kayong paniwala dyan. Gusto nyo lang sumali. Gusto nyo lang sumama. Kaya nyo ginagawa yung mga bagay na yan. You really want to win them? Pray for them. You really want to win them? Share them the gospel. Walang sugar coating. Mawuwin mo yung mga yan. You want to win them? Ipakita mo yung pagbabagong buhay. Kung gusto mong mawin yung mga kaibigan mo na yan. It's possible to have friends who are unbelieving, but we should not join them in their worldliness. Pwede tayong makisama. Kasi lahat naman tayo merong kaibigan na hindi Kristiyano eh. Tama? Pwede tayong makisama, pero wag tayong makisama. Wag nating gawin yung mga bagay na hindi nakapagbibigay kapurihan sa atin pong Panginoon. Romans 12:2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Pagbabago ng kaisipan, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. So ang sabi dito, huwag kang kumopya, huwag kang gaya-gaya. Kaya nga nakikita po natin ngayon, we are making a trend. Ano yung trend na ginagawa natin? The question is, trend lang ba ito sa social media o sa mga buhay mismo natin? Alam ko, lagi tayo nag-hashtag. Actually, kung kiklik niyo yung hashtag, nasa 27,000 na. Yung nag-hashtag ng Make Jesus Known. Hindi lang sa atin yon. Meron ding mga ibang tao na nag-hashtag ng Make Jesus Known. But the question is, are we living yung hashtag na ginagawa natin? Are we really making Jesus known? Or are we still following yung pattern ng mundong to? Sumusunod pa rin ba tayo sa takbo ng mundong to? Ginagawa pa rin ba natin kung ano yung ginagawa ng mundong to? Kuya Zap, wala naman kasi nakakikita eh. The Lord is there. Andiyan ang Panginoon. Nakikita ka ng Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians 6:17 and yung 7 verse 1, therefore come out from unbelievers and separate yourselves from them. Kuya Zap, ang sama mo naman, iiwan ko sila. Ang Bible yung nagsasalita, hindi naman ako eh. Ang sabi niya, layuan nyo sila. Separate yourselves from them, says the Lord. Don't touch their filthy things, and I will make you. And I will make you, and I will be your father.
I will welcome you pala, and I will be your father, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Yung next verse. Yan. Because we have these promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit, and let us work toward complete holiness because we fear God. So Kuya Zap, biblical palang iwanan yung mga toxic na kaibigan. Biblical palang iwanan yung mga kaibigan na hindi na nakakatulong sa akin, sa aking pananampalataya sa Panginoon. Biblical pala, oo. Kasi ang sabi ng Panginoon, separate yourself from them. Iwanan nyo sila. Yung Kuya Zap, paano na ako? Wala na akong friends. You have your CUs. Meron kayong mga ka-CU. Meron kayong ka-churchmates. Meron kayong ka-Calvary Temple Philippines Incorporated people. Ang pangit lang kasi, mas tinitignan ninyo yung nasa labas, tapos tinitignan niyo yung kaaway yung nasa loob. Mas gusto nyo makasama yung nasa labas, tapos ayaw nating makasama yung nasa loob. Real talk. Bakit? Kasi sa labas accepted ka eh. Kasi sa labas okay lang yung ginagawa mo kasalanan eh. Yung mga compromises na patago, okay lang sa kanila yan eh. Pero dito, syempre, meron magsusumbong kay kuya. Meron magsusumbong kay ate. Meron magsusumbong kay pastor. Pero alam nyo, mas totoong nagmamahal sa inyo yung mga tao sa loob ng church. Real talk. Kaya mas pakisamahan nyo po sila. Ang sabi dyan, no? And because we have these promises, dear friends, let us cleanse ourselves. Magpalinis tayo. Linisin natin yung mga sarili po natin. Kuya Zap, di ba kay Lord trabaho to? Yung linisin tayo, sa Kanya nang galing, tayo yung gagawa. We have been justified. Napawalang sala na po tayo. Pero yung sanctification, meron tayong participation po dyan. Gusto mong mamuhay ng malinis, lumayo ka sa kasalanan. Kaya nga, palaging sinasabi ng mga matatanda din po sa atin, no? Huwag mong kantahin yung, tukso, layuan mo ako. Ikaw yung lumayo sa tukso. Bakit? Yung tukso, nandyan lang yan eh. Yung iba nga sa inyo, gusto na mag-Facebook sa cellphone nyo eh. Yung iba nga sa inyo, iba-iba na yung iniisip eh. Why? Natutukso na kayo because Satan is always there. Nandyan lang siya, yung mga demonyo niya pakalat-kalat. Ang tanong, papatukso ka ba? Yung mga nakita po nating mga testimonies sa Bible, they run from temptation. Hindi po sila tukso-tukso. Check ko lang yung messenger, Kuya Zap eh. Tapos nag-Facebook ka na while message. Nag-gets po ba natin? Tayo po yung merong responsibilidad sa kalinisan natin. Kuya, paano ko palilinisin yung sarili ko? How can I cleanse myself? Read the Word of God. Ask for God's forgiveness. Worship, fellowship. Yung mga bagay po na yan, gawin natin. Kuya Zap, hindi ko malinis yung sarili ko. Nood ka na nood ng porn. Paano mo malilinis yung sarili mo? You are defiling yourself. Ikaw yung pipili. Magiging malinis ka ba o marumi? Anong ginagawa natin? For example, natapunan ka ng Coke, ketchup, mayonnaise, French fries. Ganyan man. Anong gagawin natin pag uwi? Alubtala mo, mulita mo. Uuwi tayo, magpalit. Kapag naputikan ka, kapag nadumihan ka, gusto mo magpapalit ka. Pero bakit sa spiritual life natin, mas gusto natin pinapadumi yung sarili natin? Why are we not coming to the Lord? Magpatulong tayo sa Panginoon na magpalinis tayo sa Kanya. Kesa sa ine-enjoy natin ng mga bagay na to. YDC, pakinggan natin itong message ngayong hapon na to. Why? Merong babaguhin ng Panginoon sa atin ngayon. I hope we will be willing. We will be willing. To be holy is to be separated from the worldly culture. Gusto mong magpakabanal, gusto mong maging banal, gusto mong matawag talagang anak ka ng Diyos, huwag kang makisabay sa takbo ng mundo. We are not created to fit in. We are created to stand out. Kaya nga hindi tayo yung sumusunod sa trend. We are the trendsetters. Tayo po yung susunod sa trend dito sa mundo. God desires that we separate ourselves from those who are not believers so that we can receive His promises as His children. And we can be blessed and prosperous in all we do. And if we don't compromise our faith. Ito yung maganda kasi sa atin eh. Kuya Zap, konti lang naman na alak. Kuya Zap, makihipak lang ako ng vape eh. Pero patago lang. Bubble gum naman yung flavor. Pero wala naman nakakaalam. Yung kaibigan ko lang, di naman yung believer. Andiyan ang Panginoon eh. Yung mga little compromises, kapag naipon po yan, lumalaki.
Hindi mo alam, because of your little compromises, yung puso mo tumitigas. Nagkakakalyo. Hindi mo na naririnig yung conviction ng Panginoon. Hanggang sa nagdidig deeper ka na lang, parang hinuhukay mo ang sarili mong libingan. Sabi ng Psalms 1:1-3, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seat of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all he does, he prosper. Ang sabi dyan, ito naturo lang sa amin to ni Lolo Bishop. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stand in the seat, nor stand in the way of the sinners, nor sits in the seat of the scoffers. Yung sit, ano tawag dito? Walks, stands, and sit. Ito yung daily activity ng tao. Palaging ganyan yung ginagawa ng tao. Tumayo, umupo, maglakad, ganyan. Wala yung makakiran, eh. Pero ano pong ibig sabihin yan? This is a warning. Na sa lahat or sa pang-araw-araw na ginagawa po natin, sino yung mga pinakikisamahan natin? Sino yung kahalupilo natin? Sa pang-araw-araw na ginagawa mo tong bagay na to, nakakapagbigay bang kapurihan sa Panginoon yan or hindi? Kailangan isipin po natin palagi yan. And verse 2, sabi niya, but his delight is in the law of the Lord. Yung word ng Panginoon, yung pag-meditate ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, day and night. And it actually proves yung pong sulat kay Joshua, na Joshua 1:8. In all he does, he prosper. You want to be prosperous? Yung sagot, meditate the word of God day and night. And then do what is written in it. Ang tanong lang, sino dito yung sobrang nag-enjoy pag nagbabasa na sa salita ng Panginoon? Saan? Totoong nag-enjoy tayo. Baka makikita ka lang ng verse sa Facebook, okay ka na. Alam nyo, sana hindi tayo kontento sa naririnig yung preaching. Sana hindi tayo kontento sa CU. Sana gawin natin lahat. Mag-spend tayo ng time sa kakabasa na salita ng Panginoon. Kanina sa DEP, napag-usapan din namin to eh. Sana magkaroon tayo ng delight in reading the Word of God. Imagine, you are reading yung love letter ng Panginoon sa'yo. Imagine you are reading na yung author na nagsulat ng binabasa mo, sobrang mahal ka. Imagine tinuturuan ka ng Bible on how to live righteously. Why not spend time in reading more? Mahal natin ang Panginoon, tama? Sino nagmamahal sa Diyos? Magtaas ng kamay. Yung totoong nagmamahal sa Diyos, gaano katagal mag-cellphone? Gaano kayo katagal maglaro? Gaano kayo katagal magbasa ng mga binabasa ninyo? Tsaka nyo i-compare kung gaano kayo katagal magbasa ng Bible. Tapos check nyo yung mga puso nyo. Talaga bang mahal ko yung Diyos o nakikisabay lang ako? Maraming i-offer ang mundo. Mga magagandang movies. Mga bagay na makakapag-corrupt sa ating buhay. Let's be careful sa mga bagay po na to. Let's be careful. Pangalawa, to overcome the evil culture of the world, we must understand that you are a citizen of heaven. Sino ditong naniniwalang tagalangit siya? Kuya Zap, hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin ng tagalangit. Alam niyo bang alien tayo? Yan na nga ba? Sino naniniwalang alien siya? Alam nyo kasi yung mindset nyo ng alien. Retang mabilog mata, retang black, retang maragol buntok. Kapag sinabing alien, foreigners, sojourners, hindi taga rito. We are aliens. Pakatandaan nyo yan. Babasahin natin ha. Basahin natin. Ephesians 2:18-20. Now, all of us can come to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done for us. So now, you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all of God's people. You are members of God's family. Sino gusto nun? Ang sabi dyan, you are citizens along with all God's people. Gusto niyo yun? Sino dito yung gustong matawag siya that you are a member of God's family?
The question, are you living like one? Amen. No. Namumuhay kaya tayo bilang mga tagalangit kaya tayo. Sabi din ng Philippians 3:20, but we are citizens of heaven. Tagalangit daw tayo, hindi tayo taga rito, where the Lord Jesus Christ lives. And waiting for Him to return as our Savior. Kung talagang tagalangit ka, kung citizen ka ng langit, excited ka sa pagbabalik ng Diyos. Excited ba kayo? What if mag-rapture ngayon? Ready ba kayo? Sino dito yung ready kapag dumating na ang Panginoon? Sa mga hindi nakasagot ng ready, ilang bagay lang yan. Merong takot ka, hindi mo kilala yung Diyos mo. Pangatlo, you are compromising. Kaya ayaw mo pang dumating si Lord eh. Kapag tinanong tayo, next week, Sabado, medyo 4:30 para matapos muna yung YDC. Sinabi ng Lord na darating siya. Kunyari lang to. Hindi naman sasabihin ng Lord kung anong oras siya darating. Pero araw, alam natin. Kapag kunyari, sinabi ni Lord, oh, YDC, darating akong 4:30 para makapag second set pa kayo. Yan. Darating akong 4:30 next Saturday. Ano kaya yung gagawin natin? Kuya Zap, i-uninstall ko na yung ML ko. Kuya Zap, di ko natatapusin yung One Piece. Kuya Zap, magpo-focus na ako, di na ako mangungopya, gagawin ko na to, gagawin ko na yan. Isa lang ibig sabihin yan. You are living in compromises. Nagko-compromise ka. Tinuturuan naman tayo eh. Kung sasabihin ni Lord, kung lang kunyari lang to, huwag niyong seryosohin. Pero kung sakaling sabihin ni Lord, oh YDC, darating ako ng 4:30 para makapag second set talaga kayo. Yan. Anong gagawin mo? Anong isasagot dapat natin? Lord, kung anong ginagawa ko ngayon. Lord, wala akong babaguhin sa ginagawa ko ngayon. Bakit? Ganun ka ka-confident that you are doing the right thing. Ganun ka ka-confident na sinusunod mo yung mga precepts ng Panginoon. Ngayon, kung yung sagot mo, ay Kuya Zap, magpipray na ako. Kuya Zap, magbabasa na ako ng Bible. In 1 week, tatapusin ko yung Bible. Kuya Zap, magbabasa na ako. I-enjoyin ko na ito. Mag-worship ako kahit palyado yung boses ko. Then there's something wrong. Tandaan natin, yung pagdating ng Panginoon, para siyang magnanakaw. Meron na ba kayo nakita magnanakaw na nagpapaalam? Sir, magandang gabi po sa inyo. Mga mamaya pong 4:30 ng madaling araw. Huwag niyo pong ilak yung pinto. Magnanakaw po ako. Walang ganon. Yung mga magnanakaw, biglaan. Lalo na kay Marisol ng Karakal. Ang bira. Panailang ating panagalaman ako ka rin. Yung mga magnanakaw hindi magpapaalam. Gagawin nila yung gusto nila sa oras na gusto nila. Sa oras ng pagdating nila. Ganyan din po ang Panginoon, hindi siya magpapaalam sa atin. But praise God, we know the season. And the season is malapit na malapit na. Bakit? Kasi nangyayari na. Ang tanong, are you living as a citizen of heaven? Namumuhay ka ba na bilang tagalangit ka? Or namumuhay ka na parang taga dito ka pa rin? Kuya Zap, anong ibig sabihin ng mamuhay ng tagalangit? Ganito po yan. Colossians 3:2, set your minds on things above, not on earthly things. Kung talagang tagalangit ka, yung iniisip mo, yung mga makalangit na bagay. Kung talagang makalangit ka, iniisip mo kung ano yung makakapag-glorify sa tatay mo. Kung talagang tagalangit ka, ang ginagawa mo, yung mga makapagbibigay puri sa Diyos, at the same time, makakatulong sa mga kapatid mo dito sa pananampalataya at namin may kalibutan. Alright. Thank you po. Assalamualaikum. Alright. Ito po yung YDC verse challenge po natin. 1 Peter 2:10-11. NLT. Yan. YDC verse challenge. Ano kasi yung gagawin natin sa YDC verse challenge natin? Memorize, tapos i-share natin yung post ng YDC, ng Utopia 316, tapos hashtag ng Make Jesus Known. Alright. Once you had no identity as a people, now, you are God's people. Kanyaman eh. Sarap nito. Once you had no identity as a people, now, you are God's people. Once, you receive no mercy. Pero ang sabi dyan, now, you receive God's mercy. Dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners. Tingnan nyo, foreigner kayo.
To keep away from worldly desires that wage war against your very soul. Ang sabi dyan, I warn you, pinapaalalahanan ko kayo. Wawarningan, nakikitagal kong warningan? Babala. Asawa ni Babalo. Okay? I warn you, binabalaan ko kayo. Ang sabi niya dyan, as foreigners, as temporary residents of this world. Palaging sinasabi sa atin na hindi talaga tayo taga dito. Bakit natin mas mahal yung bagay dito kaysa sa Panginoon? Bakit mas marami tayong time sa mga bagay dito kaysa sa Panginoon? So, anong gustong gawin ko, Kuya Zab? Di na ako mag-aral? Mag-aral ka, pilosopo. Mag-aral ka, magtrabaho ka. Pero ang gawin mo, dapat nakapagbibigay ka purihan sa Diyos. Palaging ganon. Yun yung greatest desire nating mga Kristiyano. Ang sabi dyan, no, to keep away from worldly desires. Yung mga bagay na binibigay ng mundo. Lumayo ka dyan. Ang pangit kasi sa atin, alam nyo, mas gusto nating makipaglaro kay Satanas. Mas gusto nating gawin yung mga bagay na makakapagbigay pleasure sa flesh natin. Pakatandaan natin yung flesh at saka spirit, hindi magkasundo yan. Never pong magkakasundo yung bagay po na yan. Kuya Zap, ano yung ibig sabihin ng mga worldly desires? Meron ka cellphone, gusto mo, meron ka na naman bago. Hindi ka kontento? Kakalabas lang ng iPhone 14 Pro Max, gusto mo iPhone 16 agad. Tapos kalalabas lang ng iPhone 16, kunyari lang, meron ng iPhone 16. Gusto mo iPhone 16 Pro Max agad? Sira na ba yung phone mo? Kuya Zap, di mo kasi naintindihan eh. Nakakahiya na kasing ilabas yung phone ko eh. Mamamatay ka ba kung di iPhone yung cellphone mo? Kabawasan ba bilang isang tao? Kung di ba yung cellphone mo? Alam nyo, yung mga atwagyakata mo, yung mga mas matatanda sa atin, natuto yung mga yan hanggat gumagana yung cellphone, gagamitin nila. Hanggat gumagana yung cellphone, gagamitin nila. Meron nga akong kakilala, ang dami niyang pera eh. Kaya niya bumili ng mga maraming cellphone eh. Pero cellphone niya, yung detang pangod kudyelo. At niya gagamitan pang music. Pero ang sinasabi ko dito, yung mga worldly desires na yan, gusto mo branded yung damit mo. Bakit? Mamamatay ka ba kapag hukay-hukay yan? Nasa nagsusuot lang yan. Nasa nagsusuot lang yan. Kahit pa nakalakost ka. Ati pang RRJ ngayon eh. Kahit pa nakaganyang kang damit, Versace. Ati mahalan Versace? Yung mga mamahalin. Kung pangit ka, kung hindi mo alam dalhin, walang kwenta yung bagay na yan. Kung hindi ka nakukontento, kahit anong mangyari, pahawak po sa pambihira, o lalalam niya kasi eh. Pakasyas ke. Okay? Kahit pag-aano kamahal yung gamit mo, kung di ka marunong makontento, maghahanap ka ng iba. Sigurado yan. Alam nyo, tayong mga kabataan, we should be content of what we have. Kailangan pong maging kontento tayo kung anong meron tayo. So, Kuya Zap, bawal na akong mangarap. Pwedeng mangarap. Kung gusto mo ng cellphone, ng iPhone, pag-pray mo, pero huwag kang magmadali na makuha yung bagay na yan. Imagine, yung nag-trending sa Facebook to a couple of weeks ago, nag-graduate ata siya, tapos pino-force niya yung magulang niya na ibili siya ng iPhone 14 para daw sa klase nila. Face-to-face naman. Ang bira. Gusto mo lang magpakita ng 0.5? Ano ito? Dapat matuto tayong makontento. Kaya nga yung pinag-pray ng prayer leader natin kanina, narinig ninyo, ito yung generation na sobrang selfish. Ito yung generation na wala siyang inisip kundi yung mga bagay na gusto niya lang. Hindi kasi gusto ko yun. Ang tanong, anong gusto ng Lord para sa iyo? Anong gusto ng Lord para sa iyo? I hope, excuse me po, Miss Kay Mike Enriquez, I hope sa ating lahat, matuto po tayong makontento. The scripture warns us to keep away from worldly passions as temporary residents and foreigners in this world. We must overcome worldly cultures with the help of God's grace. Gusto ko lang idagdag to. Mark 8:36 AMPC. Mark 8:36 AMPC Amplified po. For what does it profit a man to gain the whole world yet forfeit his life in the eternal kingdom of God?
Anong kapakinabangan sa isang tao na mapasa kanya lahat pero impyerno yung kaluluwa? Ano ngayon kung magkaroon ka ng following mo, magkaroon ka ng daan-daan, libu-libong mga following mo, sumikat ka, magkaroon ka ng wealth, power, yung mga bagay na hinahangan mo dito sa mundo, gusto mo ng girlfriend, marami, 10, mag-girlfriend ka 10. Gusto mo na sasakyan, cellphone ng mga bago, kahit meron ka, gawin mo yung mga bagay na yan. Mga material na bagay, recognition. Pero pagkatapos ng buhay mo dito, impyerno ka. Anong sense nun? Anong sense ng bagay na yon? You can have all this world. But ang sabi nung kanta, just give me Jesus. Sana tayo yung tao na kaya nating sabihin, sa inyo na yan. The fame is yours. The power is yours. Sige, the wealth is yours. Sa inyo na yung mga bagay na yan. Pero ako, dahil nasa akin si Jesus, kontento na ako. Wala man ako ng mga bagay na mga kagaya ninyo. Pero ako, meron akong Jesus, kontento na ako. YDC, this should be our greatest desire. Ito dapat ang ititibok ng ating mga puso. Meron ka nga mga bagay. Wala ka namang Kristo, paano ka? Meron ka nga girlfriend, boyfriend. Wala ka namang Kristo, paano ka? Meron kang bagong iPhone, sasakyan, asawa man yan, pero wala kang Kristo, paano ka? I hope our greatest desire ay ang atin pong Panginoon. Mabilis lang. Bakit heavenward? Bakit citizen of heaven? Heavenward. Bakit gusto ng Panginoon na mag-focus tayo doon? Kasi doon yung punta natin. Doon yung punta natin. Alam nyo, kapag pupunta kayo ng Baguio, Tagaytay, ng mga malalamig na lugar, anong piniprepare nyo? Sambra, jacket, hoodie. Yan. Mga mid-size na socks. Yan. Bakit? Kasi magpe-prepare ka para doon eh. Tama. Maghahanda ka para doon. Hindi ka pupunta ng mainit na lugar, tapos magdadala ka ng jacket. Ang init. Hindi mo gagawin yan. Paghahandaan mo yung lugar na pupuntahan mo. Tayo, papunta tayong langit, ba't di tayo nagre-ready? Papunta tayong langit, ba't di natin ginagawa yung mga dapat gawin natin doon? Bakit hindi natin ipine-prepare yung sarili natin para doon sa lugar na yon? Mabilis lang, ano bang meron sa langit? Bakit gusto ng Panginoon na mag-focus tayo doon? Why does God wants us to think of the heavenly things, not yung mga bagay dito sa mundong to? Because heaven, nabanggit ko to nung last 2 years ago ata, sa ating RTT year-end. Heaven is a place of no more. Ang langit ay lugar ng mga wala na. Kuya Zap, ang gulo naman nun. Revelation 21:4, God will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall be an anguish, sorrow, or mourning, nor grief, nor pain anymore, for the old condition and the former order of things have passed away. Wala na. Wala nang sakit, wala nang hirap, wala nang uncertainties. Kapag nasa langit ka, wala nang problema. Kapag nasa langit ka, wala nang kahirapan. Kapag nasa langit ka, wala na yung pagkakataon na hindi mo sure kung makakapag-enroll ka ba. Kapag nasa langit ka, wala na yung bagay na nakakapagbigay kaguluhan sa'yo. That's why heaven is a place of no more. And ito yung pinakamasarap kung bakit natin kailangan ituon yung pansin natin sa kalangitan. Bakit? Because heaven is a place where we can see Jesus face to face. Ito yung pagkakataon na makikita natin ang mukhaan si Kristo. Ito yung pagkakataon na bakit tayo namuhay na meron tayong pananampalataya is because we want to see Jesus face to face. We want to hear that voice saying, "Well done, my good and faithful servant." Ito dapat yung ginagawa natin. That's why Jesus and the Bible is encouraging us to live or to think godly things or the things of above. Hindi yung mga material things dito po sa mundong to. Nakuha po ba natin? Nakakasunod pa po ba tayo? Pangatlo, last but not the least, to overcome the evil cultures of the world, we must live as ambassador of Christ. Pakisabi, ambassador of Christ. Naalala nyo pa to? Basahin natin ano nga bang meaning ng ambassador. An accredited diplomat sent by a country as its official representative to a foreign country. Ito daw yung ambassador. A person who acts as a representative or promoter of a specified activity. A person sent on a mission to represent another. Yung synonyms, agent, delegate, a missionary, envoy, legate, di ko alam.
Minister, representative. Sa Tagalog, embahador, kinatawan, sugo, ambasador o legado. So, nalaman natin na tagalangit tayo. Sino naniniwalang tagalangit siya ngayon? Yan, tagalangit tayo ngayon. Tama? Alright. Naniniwala kayong tagalangit na kayo. Kuya Zap, kung tagalangit tayo, bakit hindi pa tayo pumunta doon? Gusto mo na mauna? Ako, darating na yung Lord. Bakit hindi? Bakit hindi? So, ano pang purpose natin? Bakit tayo nandito? Yung binasa natin, we need to be an ambassador of Christ. Meron pa tayong trabaho. Meron pa tayong kailangan gawin. Meron pa tayong mission. Meron pa tayong purpose na kailangan tuparin. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17-20, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Sino yung bagong tao na? Sino yung bagong tao na? Lahat ng mga tumanggap kay Kristo, nagkaroon dapat ng pagbabago sa buhay. Tayong lahat yan. Dapat meron ng pagbabago sa buhay po natin. New person, the old life is gone, a new life has begun. And all of this is a gift from God who brought us back to Himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to Him. Meron tayong trabaho. Pakisabi sa katabi mo, meron kang kailangan gawin. Sabihin mo, wag kang mahiya ka. Yeah. Pakisabi, meron kang kailangan gawin. Tapikin mo din yung sarili mo. Ikaw din. Meron lahat tayong kailangan gawin. Sige po, next verse po natin. For God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sin against them. And He gave us this wonderful message of reconciliation. So, we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Ito yung trabaho natin. Yung trabaho natin, mag-reconcile kay Lord na mga nawawala sa Kanya, hindi mag-condemn ng tao. YDC, are you there? Hindi natin trabaho na mag-condemn. Ang trabaho natin, ibalik sila sa Panginoon. Ang sabi dyan, yung trabaho natin, yung we are not counting people's sin against them. Alam mo yung lalapit sa'yo, kuya, nagkamali ako. Ate, nagkamali ako. Friend, patulong naman. Hindi ko na alam yung gagawin ko, sobrang nalulung na ako dito. Tapos sasagot mo sa kanya, congrats, impyerno ka. Tapos sasabihin mo sa kanya, bahala ka, pinili mo yan. Kaya nga siya lumapit sa'yo, nangihingi siya ng tulong. Kaya niya sinabi itong bagay na to para tulungan mo, hindi para i-condemn mo. Di ka ba nagkakasala? Nandito lang tayo sa pagkakataon na tayo yung gustong gamitin ng Panginoon para dito sa kanyang kingdom. Para makaramdam ang iba ng pag-asa galing sa'yo. Ngayon, kung ikaw mismo, yung dahilan kung bakit nawawalan ng pag-asa yung mga tao, ba mag-isip-isip ka. Ipatama mo yung puso mo. Imagine, we need to be the source of encouragement. We need to be the source. Yung kailangan natin gawin, dapat tayo maging source ng hope ng mga tao. Why? Because Jesus is living in us. And we have this ministry of reconciliation. Tapos yung nangyayari, baliktad. Ganyan kasi siya eh. Ganyan kasi siya eh. Na-judge kasi ako eh. Imagine, baliktad yung ginagawa natin. So I hope mayakap talaga natin yung pagkakatawag po natin bilang ambassador tayo ni Kristo. We are Christ's ambassador. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Tayo yung tao na nagsasabing, sige na, nagkamali ka man, okay lang yan. Lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad, papatawarin ka niya, sige na. Bumalik ka na sa Panginoon. Kung nanlamig ka, pwede pa rin uminit yan. Sige na, meron pa rin pag-asa sa Diyos. We are the people, supposedly, na nangihila sa kanila paloob. Kaso, ang nagiging problema, makanyang ka kasi eh. Tayo yung nagtutulak sa kanila. Church, narinig ninyo yung nag-testimony last Wednesday? Si Brother Estong? Ang sabi niya, itong church na to, nakita niya, na parang ospital lang may sakit. Ganun niya nakita. Why? Because he experienced it. Nakaranas siya ng comfort dito. Nakaranas siya ng pagmamahal ng Panginoon dito. And even to the people na nakasalimuhan niya, tayo, are we living as an ambassador of Christ? Namumuhay kaya talaga tayo bilang ambassador ng ating Panginoon?
Matthew 28:19-20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ulitin ko lang, karamihan sa atin gusto natin dito yung pangako. Karamihan sa atin dito gusto nating i-claim, I am with you always to the very end of the age. Take note, yung pangako para sila sa mga nagdi-disciple, para sila sa mga umahayo, para sila sa mayroong ginagawa para sa Panginoon. Hindi sila yung nakaupo ka lang dyan, cute-cute ka, pogi ka, ganda-ganda ka. Tapos wala kang ginagawa, tapos gusto mo, hindi, God is with me. Sabi ng Matthew 28, ganito, ganyan. I am with you always. Sabi ng Lord sa akin. Pero you're not doing kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin, church. Meron tayong panawagan. Kuya Zap, paano ako hahayo? Wala akong alam masyado. Kuya Zap, paano ka hahayo? Wala nga akong budget. Gusto kong makapag-win, ganito, ganyan. Alam mo kung totoong gusto mong humayo, gusto mong mag-share sa salita ng Panginoon, He will bless you. Merong pagpapala. Alam niyo ba yung ginagawa sa mga ambassadors sa iba't ibang bansa? Amply supplied yung mga yan. Meron silang security guard, meron silang, yung napanood ko before, meron siyang 3 katulong sa bahay. Ambassador to ng Pilipinas. Meron siyang 3 katulong sa bahay. Meron siya sa sasakyan kapag pupunta siya sa isang lugar, dun sa lugar na yon, VIP treatment. Tayo yung nire-represent natin si Jesus. Papaanong hindi niya ibibigay yung mga pangangailangan po natin? If these ambassadors of the countries ay amply supplied sila, mas lalo na tayo. Mas lalo tayong pinagpala kasi yung nire-represent natin si Jesus. Ngayon, bakit ka matatakot? Kailangan mo ng wisdom, humingi ka sa Kanya, bibigyan ka niya. Kailangan mo ng budget pang libre para mawin mo tong mga tao na to, bibigyan ka niya. Ang kaso, ang tanong, baka ayaw mo lang talaga. Gusto mo ba talagang mag-win or ayaw mo? Sabi ng Romans 1:16, last verse, dito po sa bagay na to. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Who believes? First to the Jew, then to the Gentile. For I am not ashamed of the gospel. Hindi ko ikinakahiya ang kaligtasan na to, ang salita na to. Why? Because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Kung ito yung kapangyarihan na nakapagbibigay kaligtasan, bakit natin sinasarili? Why are we being selfish? Why DC? Bakit hindi natin ito ibahagi sa iba? Kuya Zab, hindi kasi cool eh. Mas astig yung nag-share na salita ng gospel, salita ng Panginoon. Mas pogi at maganda pa rin yung ibinabahagi yung pagmamahal ng Panginoon sa ibang tao. Hindi astig yung nagbibisyo. Hindi astig yung nagtatago ng kasalanan. Mapapahiya din tayo kapag meron tayong sinikreto. Sinasabi po yan ng Panginoon. Ang sabi dito, be proud and grateful as God's ambassador. Don't be ashamed of proclaiming His good news. Huwag kang mahiya na i-proclaim yung good news niya. Imagine natin to, mabilis lang, bago tayo sa review natin at sa Holy Communion. Alam niyo yung mga artista na mga nagre-represent or ambassador ng mga smartphones? In real life, anong cellphone nila? iPhone. Merong artista na mag-aano ng Vivo, ng Oppo, ng Galaxy Chuchu, pero real life, anong cellphone nila? iPhone. Makatulala rin mga kanyan. Kunyari, imagine nyo na lang, ako ganito kalaki. Tapos sasabihin ko, ambassador ako ng wellness. Tapos makita mo ko nagsasamji, araw-araw coffee, shoes, soft drinks. Pero ambassador of wellness ako. Nakakatawa. Hindi siya nakakatuwa. Nakakatawa talaga kasi, di naman totoo yung bagay na yan eh. Pero imagine this. We are ambassadors of Christ, but we are living different ways. Ito yung katauhan natin. We are ambassadors of Christ, pero iba yung pinapakita natin. Sinasabi mong ambassador of peace ka, pero starter ka na sapakan. Ikaw yung unang nananapak. Sinasabi mong ambassador ka ng katotohanan, pero ikaw yung unang nagsisinungaling. Sinasabi mong ambassador ka ng generous giving, generosity, pero hindi ka nagta-tithes and offering. Sinasabi mong ambassador ka ng purity. Kuya Zap, made Jesus known, man, purity. Pero ikaw yung merong hidden sin, merong compromises, nagtatago, fornication, sex outside marriage, pornography, masturbation, lustful thoughts.
Tapos sasabihin mo, ambassador ka ng purity. Come on. Ambassador daw kuno ng waiting. Kuya Zap, trust the process. Kuya Zap, I'm gonna wait. Maghihintay ako sa tamang proseso. Hihintayin ko yung ibibigay na tama ng Panginoon. Pero lumalanding patago. Meron ka MU. Meron ka secret relationship. Really? Ambassador of waiting pero di makapaghintay? YDC. Ambassador of righteousness pero pasikreto nagbibisyo. Ambassador of Christ. If you are really an ambassador of Christ, then yung challenge po sa atin, let us live like one. Mamuhay talaga tayo na bilang ambassador po tayo ng Panginoon. Challenge lang sa atin lahat, sa mga nasa school, sa mga nasa bahay, sa mga nasa merong trabaho, workplace. Let us be good representative of Jesus. YDC. Are you still ready? Andyan pa ba kayo? Andyan pa ba yung pact natin sa Panginoon that we will make Him known? Natatandaan nyo pa ba na nangako kayo sa Diyos that we will make Jesus known? Ngayon, tatanungin ko kayo ulit. Ready ba kayong maging ambassador ng ating Panginoon? Ready ba kayong maging ambassador ng ating Panginoon? Review lang tayo, overcoming worldly cultures, never make friendship with the world, understand that you're a citizen of heaven, live as an ambassador of Christ. 1 John 5:4-5, last verse po natin. For every child of God defeats this evil world. And we achieve this victory through our faith. And who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Sino ang mananagumpay? Yung mga anak lamang ng Diyos. Sino mananagumpay? Yung mga mayroong pananampalataya lamang sa Kanya. So we can defeat the evil culture of this world by relying on Jesus alone. Ngayon, handa na ba tayong maging willing na isurrender ang lahat at makontento sa Jesus na meron tayo? Are you ready na i-give up ang lahat for the sake of Jesus Christ? Are you ready to surrender everything to the Lord for the sake of Jesus Christ? Sige, tumayo po tayo. Habang nililid tayo ng ating worship team, nililid tayo ng ating communion ushers, I hope let's worship the Lord with all our hearts. Sa ating pong gagawin, huwag natin gawing nature lang. Huwag natin gawing paulit-ulit lang, rather. Gawin po natin na merong pag-aalala sa ginawa ni Kristo. Sige po.